Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang karanasang ito ay nangyari sa kinalakihan kong baryo na matatagpuan sa Dueñas, Iloilo. Noon po ay talagang tanyag ang mga kwentong aswang doon sa amin. Kinalakihan ko din ang mga ganitong kwento. Pero habang nagbibinata ako, ay hindi ako naniniwala sapagkat wala pa akong karanasan nung time na yon. Subalit dumating itong panahon na yung mga katanungan ko ay nabigyan ng kasagutan. Hindi ko makakalimutan ang karanasang ito. Isa ito sa nakakatakot na pangyayari sa aking buhay at muntik na rin akong malagay sa peligro. Sir Chris, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Sisimulan ko na ang kwento. Payak ang buhay namin noon. Hindi naman kami mayaman at hindi rin kami mahirap. Yung sakto lang. Yung tatay ko naman ay kilala sa aming baryo. Marami siyang mga kaibigan sapagkat merong magagandang ginawa nung kapanahunan niya na nagbigay sa kanya ng magandang reputasyon. Isa rin po siyang negosyante. Isang hapon, habang ako ay naglalakad pa uwi sa aming bahay, ay nakasalubong ko ang aking kababata na tawagin natin sa pangalang Tristan. Kasama naman niya ang isang lalaki na hindi ko kilala. "Tol, saan ang punta mo?" Tanong ko sa kanya. "Eto, pupunta ako sa bahay nila. Kaarawan niya ngayon." Sagot ni Tristan. Pinakilala naman niya sa akin ang kanyang kasama at tawagin na lang natin siya sa pangalang Lando. Ito nga pala si Lando, kaklase ko sa aming universidad. Dagdag pa ni Tristan at pinakilala ko naman ang aking sarili. "Gusto mo bang sumama? Tol, pwede ba?" Tanong pa niya kay Lando. Makikita naman ang pag-aalinlangan sa mukha ni Lando. Kaya naman sabi ko wag na. Kasi meron pa akong gagawin sa bahay. Pero ang totoo wala. "Wag na. Meron pa akong gagawin sa bahay. Tutulungan ko pa si tatay." Sagot ko. "Tulong? Kailan ka pa tumulong kay tito? Dakilang tamad ka. Alam ng lahat yan." Pabirong sabi ni Tristan. Totoo po na sa mga panahong ito ay tamad talaga ako pagdating sa mga gawaing bahay. Pero hindi ko pinababayaan ang aking pag-aaral sapagkat gusto ko ring masuklian ang pagod ng aking tatay. Hindi ako tamad pagdating sa edukasyon kasi alam ko na malaki ang magiging parte nito sa aking buhay. At kasalukuyan po akong guro. Balik na po tayo sa kwento. Totoo, meron kaming gagawin ni tatay. Kahit samahan mo pa ako. Sagot ko kay Tristan. "Sige na tol, minsan lang naman to. At isa pa, wala akong kasama doon. Ako lang pupunta. Sige na." Dagdag pa niya. Wala namang magawa si Lando. Pumayag ito. Pero alam kong napilitan lamang siya. Hinintay naman nila ako sa bahay. At pagkatapos kong magbihis ay agad kaming naglakad. Nakasalubong naman namin si tatay. At nagtanong ito kung saan ang punta namin.
Sinabi naman ni Lando kung ano ang pangalan ng kanilang baryo. Tinignan naman ako ni tatay at parang meron siyang gustong sabihin. Kaninong anak ka? Tanong ni tatay kay Lando at sinabi naman niya ang pangalan ng kanyang tatay. Sino ang lolo mo? Tanong ulit niya kay Lando. Sinabi naman ni Lando ang pangalan ng kanyang lolo. Bakit po? Kilala niyo po ba sila? Tanong ni Lando. Umalis na kayo, pero huwag kayong magpapaabot ng dilim. Dagdag pa ng aking tatay. Sige po, makakaasa po kayo. Sagot ko naman. Inisip ko na mukhang kilala ni tatay ang pamilya ni Lando, pero hindi nga lang niya ito sinasabi sa amin. Nararamdaman ko ito. At siya nga po pala, si nanay po ay matagal nang sumakabilang buhay sa mga panahon ito. At tayo naman kay tatay, namatay daw ito nung pinanganak niya ako. Pero hindi na nag-asawa muli si tatay. Bali siyang naging ama't ina namin ng aking mga kapatid. Nakikita ko naman na mahal niya si nanay. Palagi niya itong kinukwento sa amin, lalo na sa mga espesyal na okasyon. Balik na po tayo sa kwento. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay narating namin ang baryo nila Lando. Kaagad naman kaming sinalubong ng kanyang ama at nakita ko naman ang kanyang lolo na nakaupo habang nakatingin sa amin. Ang nanay naman niya ay abala sa paganda ng aming mga pagkain. Makalipas ang ilang minuto ay kumain na kaming tatlo. Magpakabusog kayong tatlo. Yan lang nakayanan namin. Sabi ng nanay ni Lando. Naku, walang anuman tita. Ang importante, malusog si Lando. Sabi ko naman at ngumiti na lamang ang dalawa. Sa kalagitnaan ng aking pagkain, napansin ko na patingin-tingin sa akin ang lolo ni Lando. Tila ba meron siyang gustong sabihin sa akin, pero nagkibit balikat na lamang ako. Hindi nagtagal ay tinikman ko itong niluto nilang dinuguan. At syempre kulay itim talaga ito. Kasi nga dugo ng baboy yung ginamit. Subalit kahit ganun ay natatanaw ko itong kulay puti na malagkit. Bumubula-bula pa ito. At sabi ko, wala namang ganito sa dinuguan. At nung inamoy ko ito, talagang malansa. Maliban dito ay hindi ko rin naaamoy ang asim, kaya nakapagtataka. Tikman mo. Biglang sabi ng lolo ni Lando, kaya naman napatingin ako sa kanya. Sige na, tikman mo. Masarap yan. Dagdag pa niya. Mamaya na ho. Uubusin ko lang tong pritong manok. Sagot ko naman. Sa isip ko naman ay hindi ko talaga titikman yon. Kasi nga si itsura at amoy ay talagang nakakapanlumo. Yung lasa pa kaya. Masarap din yan sa pulutan mamaya. Dagdag pa ng lolo ni Lando. Yan din po ang iniisip ko. Tamang-tama to mamaya. Sagot ko naman. Pero sabi ko pa, kahit malasing man ako, hindi ko talaga titikman yon. Pagkatapos nga namin kumain, ay inilabas ni Lando ang isang galon na tuba. Ito yung madalas na iniinom ng mga tao doon nung time na to. Galing po ito sa puno ng isang niyog. Naku, ang dami niya na. Sabi ko kay Lando. Konti pa nga lang yan. Sige na, simulan ng inuman. Sagot naman niya.
Sinimulan nga namin ang inuman. Napasaya naman ang aming mga usapan. Subalit makalipas lang mahigit 1 oras, ay nagulat ako nang bigla kong marinig ang tinig ng aking tatay. Ikaw nga, tamang ang kutob ko. Baka pati anak ko, idadamay nyo. Pasigaw na sabi niya at agad naman kaming napalingon sa kanya. Tay, ba't kayo nandito? At bakit meron po kayong dalang itak? At bakit kasama mo sina Tiyo? Tanong ko. Sa mga sandaling ito ay meron silang dalang itak. Kasama niyang 2 kong tiyuhin. Nakita ko namang tumayo ang lolo ni Lando. Tumayo ka pa talaga dito. Ano ang may paglilingkod namin sa inyo? Tanong niya kay tatay. Huwag ka nang magmaang-maangan. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang asawa ko. Ang anak mo. Pasigaw na sabi pa ng aking tatay at kanyang pinagtataga ang mga bakod. Nang dahil naman sa pagkabigla ay lumabas ako at saka pinigilan ko ito. Tay, ano bang ibig sabihin nito? Anong problema? Meron ba akong ginawang mali? Pabulong na tanong ko sa kanya. Yang hayop na yan, siya ang dahilan kung bakit nawalan ka ng ina. Sagot naman niya, sabay turo sa lolo ni Lando. Napatingin naman ako sa kanya at nakita ko siyang pangiting-ngiti. Alam mo ba na pwede kitang ireklamo sa ginagawa mo dito? Biglang sabi naman ng tatay ni Lando. Tumalikod naman si tatay at naglakad papalayo. Sumunod naman kami sa kanya, kabilang na si Tristan. Si Lando naman ay nagpaiwan sa kanilang bahay. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad ay nakita kong tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Tila ba meron talaga siyang hinanakit sa pamilya ni Lando. Pagkarating naman namin sa bahay ay pinaupo kami ni tatay sa harap ng hapagkainan at sinabihan niya kami ni Tristan na huwag nang makipagkaibigan kay Lando. Nagtanong pa ito kung meron ba kaming mga kinain doon at sabi namin meron. Isukan yung inyong mga kinain, ngayon din. Pag-utos ng aking tatay. Wala naman kaming magawa ni Tristan at kahit naguguluhan kami ay isinuka pa rin namin ang lahat ng aming mga kinain. At matapos namin gawin to, ay nagtanong ako kung bakit niya ito pinagawa sa amin. Malalaman niyo rin ang kasagutan. Dagdag pa niya. Pagpatak ng gabi, ay nakita kong nagpausok si tatay ng mga insenso. Bawat kanto ng aming bakuran ay meron. Nagtataka din ang aking mga kapatid sa kanyang pinapakita. Talagang nanibago kami sa kanya. Pagsapit naman ng 9:00, ay nagsimulang umalulong ang aming 2 aso. Nagtingin na naman kami ng aking mga kapatid sapagkat kami nababahala. Nakakahilakbot naman tong ginagawa ng mga aso natin. Pabulong na sabi ko. Shh! Nadidinig niyo rin ba? Tanong naman ng aking ate. Pinakinggan namin ang mga tunog sa paligid at dito namin narinig ang isang mahinang huni. Sige, magpakita ka. Magkakamatayan tayo dito. Pasigaw na sabi ng aming tatay. At dito pa mas lumakas ang pag-alulong ng aming mga aso. At walang kaabog-abog ay nakarinig kami ng angil na nanggagaling sa likod ng aming bahay. Nasundan naman ito ng malakas na kalabog sa bubong namin na naging sanhi ng pagkayupi ng yero.
Nasa ibabaw lang namin ang lumundag. Kaya naman ang mga ate ko ay napayakap sa akin. Agad namang pinagtutusok ni tatay ang bahagi na to at saka nakarinig kami ng mahinang angin. Parang meron siyang natamaan. "Magpakita ka! Pumasok ka dito!" Pasigaw na sabi pa ng aming tatay. Hanggang sa yung mga aso namin ay merong tinatahulan sa bintanang nakasara na nasa aming harapan. Nagulat na lamang kami nang tumungo si tatay doon at agad niya itong tinadyakan. Bumulaga naman sa amin ng isang itim, weirdo, malaki at kakaibang pusa na merong namumulang mga mata. Talagang natakot kami magkakapatid sapagkat sa buong buhay namin ay noon na kami nakakita ng ganon. Makalipas lang ilang segundo ay lumayo ito mula sa bintana. Pero si tatay ay nakita naming tumingin pa sa bahagi na kung saan tumakbo ang pusa. "Mga lintik kayo! Yan lang bang kaya nyo?" Pasigaw na sabi pa niya. Maya-maya lang ay nahinto mga pagpaparamdam sa amin. Unti-unti ring huminto sa pagtahol ang aming mga aso. Hanggang sa narinig namin ang boses ng aming kapitbahay. Tinatawag niya kaming lahat at kinakamusta kasi nadidinig daw niya ang mga sigaw ng aming tatay. Kaya naman pinapasok namin siya. Kaya palang ingay ng mga aso dito sa baryo. Meron palang nabubulabog sa inyo. Sigurado ba kung aswang ang mga yan? Sabi ng kapitbahay namin na tawagin nating Lolo Ambo. Kaibigan po ito ng lolo namin. "Oo tay, binubulabog kami dito ng mga hayop na yon. Yung mga kumuha sa asawa ko." Sagot naman ni tatay. "Sino? Sabihin mo at pupuntahan natin bukas." Tanong naman ng matanda. Pero napailing na lamang si tatay. Hindi na lamang kami natulog sa gabing ito nang sa ganun ay makasigurado kaming lahat. At sa pagsikat ng araw ay dito na kinuwento ni tatay ang lahat-lahat sa amin. Nang marinig daw niya ang pangalan ng lolo at tatay ni Lando nung papalabas pa lamang kami ng baryo, ay agad siyang naginala. Pero nung una inisip niya na baka magkapangalan lang sila ng kanyang bayaw at biyanan. Napagpasyan daw niya na sunduin ako sa baryo nila Lando. At dito na nga niya nakumpirma. Dagdag pa niya, ang lolo ni Lando ay ang tatay ng aking nanay. At kapatid niya ang tatay nito. Nagkaroon daw sila ng alitan sapagkat lumayas si nanay. Nang dahil sa kanya ipapamana ang pagiging aswang ng kanilang angkan. Dito daw sumiklab ang alitan hanggang sa nagkasakit si nanay. Naniniwala naman si tatay na kinulam ito ng kanyang pamilya sapagkat noon daw ay tanyag sila sa baryo na dati nilang tinitiran ng mga mangkukulam at aswang. Subalit nung namatay si nanay ay nilusob daw ni tatay ang kanilang bahay kasama ang aking mga tiyuhin at ang isang magaling na albularyo. Pero hindi daw nila naabutan ng mga ito. Lumayas daw sila. At sa ganitong sitwasyon pa lang daw, malalaman na ng mga ito kung sila nga ang salarin sa pagkawala ng aking nanay. Kasi kung wala kang ginawang kasalanan, bakit ka aalis sa sarili mong tahanan? Ilang linggo daw nilang hinanap ang pamilya ni Lando. Pero hindi nila nakita. Nagplano naman si tatay na lusubin sa pangalawang pagkakataon ng pamilya ng aking nanay. At pagsapit nga ng 12:00 ng tanghali, tumungo kami doon kasama ng aking mga tiyo. At gaya sa unang paglusob nila tatay doon, wala kaming nadatnan. Ayon naman sa mga nakakita kay Lando, maaga daw silang nag-alsa balutan.
Tandaan nyo, hindi ko sila titigilan hanggat buhay ako. At kapag makita ko ulit ang mga yon, hindi na ako magdadalawang isip. Galit na sabi ng aming tatay habang kami naglalakad pa uwi. Makalipas ang ilang araw, nalaman namin kay Tristan na hindi na pumapasok si Lando sa kanilang eskwelahan. At ang sabi naman ni tatay, napaka-obvious na ng sitwasyon na ito na ang kanilang angkan ay mga mangkukulam at mga aswang. Hindi na rin namin sila nakita magmula noon. Hanggang dito na lang ang kwento. Maraming salamat po, Sir Chris. Unang-una,